Tagal nun ah. Wait ah. Hindi naka-live na. Wait lang. May counting na sa gilid. Hindi eh. Mali na naman tong ano ko. Wait lang. May oras mo, min. Play ko lang to. Wait. Yon, live. Good evening, ladies and gentlemen. Nandito na naman po tayo. Today is Saturday. Saturday, 18th of September, 2021. First, gusto ko lang mag-thank you muna sa ating sponsor, Into the Brew. Meron silang special promotion ngayon. Please i-check out nyo sila sa Facebook. Nilagay ko yung link sa ilalim ng broadcast. May link dyan for Facebook page nila. Yung mga order sa kanila na mag-a-accumulate ng purchase of 1,000 pesos will earn a raffle entry to get in the home brewing kit. Makikita nyo doon, may libre kayong coffee press, may libre kayong coffee beans, tapos may libre din kayong mini grinder. Hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan. Check out nyo yung link. Thank you very much kay Sir Froy Del Masio. Guest natin siya a few weeks ago. So, yun. Tuloy na tayo. May sponsor na, Hane. Wow. Okay yan. Okay. Ano yan? So, thank you very much. Umiinom tayo niya. Oo, tama. Ito. Lagi tayong meron yan, Into the Brew. So, yun, Siyempre. tuloy natin. Papakilala ko lang sa inyo yung aking napaka-gwapo at napakabait na kaibigan. Ewan ko kung kaibigan niya din ako, no? Pero yun ang turing ko sa kanya. Si Mr. Ligaw, hindi, sorry, joke lang. Si Engineer Jim Merico, he'll give us parang at least an introduction to who he is. Yung early years niya, we'll try to talk about that. Pero what I would like to learn from Jim, and I hope you can pick up from his story, he chose a different path, hindi yung usual path na good times. Hindi naman siya kulang sa good times, pero he chose something different, yung not the usual. Tapos at a very early age, naka-invest siya properly. He was able to buy on his own a house. Magkano tuloy? Ilang taong ka nung binili mo yung bahay sa 27? 27 years old. Sa hindi to mumurahing lugar. Hindi ko naman sinasabing oo. Pero at least, imaginein mo yon, at the age of 27, you have already seeded your future properly. Tangina, may sarili ka ng bahay. Ano ka na nun, no? Professional ka na at the time, tama ba ako? Oo. Kasi graduate ako ng mga 23 years old. Okay. So, introduction pa lang, kita nyo naman, di ba? Medyo mabigat. Hanep! Idol! Okay. Hindi. So, yun, we will touch on these things, pero mostly what we'll be dwelling on is the path, yung the path of least resistance ba? Or ano ba to? Is this a path more fraught with sacrifices? We'll find out. Let's give the time to Mr. Jim Merico. Thank you very much for giving us this evening, sir. Thank you. Okay, banat! Okay. So, saan ako mag-umpisa? Sabi ni
Pops Joey, introduction daw. So, I'm Jim Merico, Jim Francis Merico. Married, happily married. Sana. May anak na, 7 years old. And then, yung sinasabi mo kasi Papi na yung path, may disclaimer ako doon eh. Hindi ko sinasabing that's the best path or nandun ako sa best path nung tinatapos. But, a sort of, kumbaga, sabi nga natin, every person, dapat mayroon kang guiding principles. Tapos, tinitingnan mo yung kung saan ka papunta. So, sige, sa tayo start college days. Hindi ko sinasabing, matalino ako, lister, wala tayo niyang ganyan. Pag pumalong 75 yung grade ko, nagpapalit yun yung tatay ko eh. Hindi. Siguro masyadong way ahead yung college. Bigyan natin ng konting maagang backgrounder siguro. Paano yung sistema sa bahay kay tatay, kay nanay? Ano yung parang naging foundation? Kasi parang nakikita ko lately, most of yung parang issues dun sa path nga is nanggagaling sa bahay. So, paano yung sistema nyo sa bahay? Well, sa amin naman, just like the normal family, diba? Siyempre, yung tatay, yun yung medyo strict. Ganyan. Yung tatay ko. Tapos yung nanay ko naman, siya naman yung equalizer. Siya yung check and balance sa bahay. Diba? So, siyempre, may mga times na may gusto kang gawin, ayaw ng tatay mo. Tapos, suportado ka ng nanay. Yung gano'n, yung mga the usual thing. Pero, growing up kasi, sa bahay, hindi, yung father ko kasi, yung tatay ko, hindi siya yung type ng tao na ihimayin niya sa'yo isa-isa lahat ng gusto niyang mangyari sa buhay. Yan. May lang siya, may mga points lang siya na mag-aral kang mabuti, mag-aral ka ng maayos. Kasi dadalhin mo yan kung saan ka pupunta. Yung mga ganun lang. The usual na naririnig natin. Siguro, siguro naman ngayon sa mga millennials, naririnig nyo pa rin yun. Diba? So, yun lang. The normal thing. Ngayon, sa akin, syempre, as young adult that time, na-absorb ko yung iba. Yung iba naman, pasok dito, labas doon. Matik. Oo. Matik yun. Oo, matik. So, normal. Oo, yung kinalakihan mo na environment na yon, kung hindi ako sa Manila ba kayo or sa province. And then nung nag-college ka na, fast forward na tayo sa college, banat tayo ng saan ka nga ba nag-aral ulit? Sa Adamson University. Ayun, Adamson University. Nung pumasok ka doon, ka ba? Nag-board ka dito sa Manila noon or yung first year ko, kasama ko yung tita ko, yung family niya sa apartment. So, isang apartment, 2 pamilya. So, kasama ko yung mga tita ko, tapos relatives namin yung nasa kabilang kwarto din. So, yung guidance, kumbaga, continuous. Syempre, pag sa tatay at nanay mo, iba yung guidance nila. Pagdating naman sa mga tita, tito, iba din yun. Diba? Tama. Pero kung titingnan mo yung common denominator nila is yung mapabuti ka. Tama. So, yun lang naman lagi yung yung iikot ka ng 360. Pero ang babalikan mo is ang aim nila, ang gusto nila is mapabuti ka. Mapabuti yung yung hinaharap mo, yung future mo. Diba? So, ganun lang. So, yun yung mga first year ko. Tapos later on kasi, nang bumili yung lolo ko ng condo. So, mag-isa ako doon. Wala akong alam. Condo boy? Condo boy? Wala akong alam doon. Hindi ako marunong magluto. Hindi ako marunong maglaba. Mayaman si mama at si papa. Hasindero si
Lolo? Hindi. Kasi kung babalikan mo yung ano, kasi lumaki ako sa lola ko. Diba? Correct. And then, nung mag-grade 6 na ako, kinuha ko ng tatay ko, bumalik na ako sa probinsya namin. So doon, gusto sana ng tatay ko turuan na magluto, kahit magsaing. Ang ano naman, ang discourse naman ng nanay ko, baka magsaing daw ako or magluto ako, masunod yung bahay. Nagre-renta lang kami nun eh. So, huwag mong paglutuin, baka masunog yung bahay. Kaya nung lumalaki ako ng college na, parang sabi, dapat pala nag-aral mala kahit pagsaing. Oo, syempre, yun yung mga little things eh, mga fine details eh. So, habang nag-aaral, paano yung proseso? Ito kasi usually hindi ito napag-uusapan eh. Yung parang road to success, hindi naman pwedeng ano yan eh. Uy, ano yan? Iniinom mo? Kape ba yan o ano ba yan? Ano yan? Okay. Galing sa sponsor natin. Ayan, Into the Brute. Okay, so, yun, habang nag-aaral, kung hindi ako nagkakamali, di ba, from high school, seminary, tama ba? Hindi naman. High school, Catholic school. Okay. Tapos, supposed to be dapat, papasok ako ng seminary. Paalam mo sa tatay ko, hindi siya pumayag. So, tuloy. So, college. Siyempre, pagdating mo ng Manila, probinsyano ka eh. Diba? Unang-una sa lahat, yung tinatawag nilang ngayon na language barrier. Iba yung dialect mo, iba yung nakasanayan mo. Punta ka dito, magtatagalog ka. Yung parang pag pinakikinggan mo yung sarili mo, minsan tinetesting ko yun, pinapractice ko yun sa bahay. Naririnig ko yung sarili, pinagtatawanan ko yung sarili. Grabe. Hindi ka kasi sanay. Hindi ka sanay. Yung gusto mong kunyari, first day sa school, di ba? Gusto mong makipagkwentuhan dun sa una mong nakatabi. Pero limited yung kwentuhan nyo kasi hindi ka masyado magaling Tagalog. Tama. Pero nung nag-sink in na sa akin na malayo na ako sa nanay at tatay ko, wala na yung tipong kung may project ka, lalapit ako sa tatay ko, magpapatulong ako sa kumpare ng tatay ko. Wala nang ganon. So, ano na yun? Survival of the fittest na yun. Ganun. Okay. Ito na ang masaya. So, inano ko na yun. In-instill ko na yun sa sarili ko na, Jim, gumising ka. Diba? Kung dati, petiks ka lang nung high school, yung elementary. Ngayon, kailangan mong i-compose yung sarili mo eh. Diba? Yung kaya mo lang. Yung kaya mo lang. So, tama. At all side, at all angle ng buhay mo, kailangan mo siyang yanta eh. Diba? Mag-aaral ka. Mag-isa. Nasa sa'yo yun, mag-aaral ka, papasa ka sa exam. Hindi ka mag-aaral, babagsak ka sa exam. Diba? Yung ganun lang. Yun lang yun. So, na yun? Kumbaga, pinag-anuhan ko na yung sa sarili ko na kailangan ko i-compose yung sarili ko. Kailangan kong ihanda yung sarili ko. Kasi kung hindi, sigurado yun. Sabi nga ng tatay ko, sa kampong ang kapupulutin pag hindi. Yeah. So, diskarte, kumbaga. Mag-a-adapt ka sa bagong environment. Tapos, in one way or another, ihahanda mo rin yung sarili mo. Mag-a-adapt ka, yung iba, i-maintain mo lang yung nakagawian mo, yung iba, mag-a-adapt mo. Hindi lahat i-a-adapt mo kasi pag in-adapt mo lahat yun, makakalimutan mo yung mga basic pa na yung principle mo sa buhay. Yung ganun. Very good yan, minention mo yan. Kasi itatanong ko sa'yo, ano yung briefing ni Airpods bago ka lumabas? Kung hindi ako nagkakamali, si Airpods mo, same field sa'yo, no? Same field kami. Okay. So, naging factor ba yon dun sa choice of field mo? Or hindi naman? Talagang nakaanuhan mo lang dun? Well, syempre, growing up, diba? Nakikita mo yung ginagawa ng tatay mo.
By that time kasi, nung lumalaki na ako, yung tatay ko, more on ano na siya eh, kasi department head siya. So, more on management, yung mga ganun. Program lead, mga ganun. So, hindi na siya yung tipong engineer na nakikita mong nagpo-compute, yung mga ganun. Pero, pagdating sa mga mathematics subject mo, siya yung go-to person ko. Di ba? Umiinom yung tatay ko pag may mahirap akong assignment sa math. Ano ko yun eh. Kaya doon ako nagano sa kanya kasi kahit lasing yun, nagiinom yun, sumasagot ng assignment. Papaliwanag niya sa akin. Ito, gawin mo. Ito, ganyan yan. May pasobra pa yun. May ekstrang tanong yun na wala doon sa assignment ko na kailangan ko. Oo, tama. Ayan. Tama. So, malaking factor talaga yung meron kayong at least parang ano bang magandang word. Meron kayong parang quality time ng magulang, no? While growing up, especially during a formative year. No, kasi syempre, di ba parang nasa bahay kayo, sino ba yung nakikita mo lagi? Diba? Tatay mo, nanay mo, kapatid mo. So, kasi ako yung panganay. So, nakikita ko yung trabaho, anong trabaho ng tatay ko, ano yung trabaho ng nanay ko. So, winiwiin ko yung, pag nakikita ko yung nanay ko, more on accounting siya. Although nag-excel ako nung high school sa accounting, kumbaga naintindihan ko siya, hindi ako nangangamote. Sa math, nangangamote ako, pero nung lumabas na ako, nagulat yung tatay ko, sabi ng tatay ko sa taxi, punta mo yung Adamson. Anak, anong gusto mong course? Hindi pa, undecided pa ako nun. Sabi ko, ano ba ngayon? Ano ba yung uso ngayon? The uso that time, ECE, Electronics and Communication. So sabi ko, yan yung number 1. Top priority. Tapos yung second choice ko, CBIT. Kasi sabi ko, CBIT ka. So, hindi naman sa diniktahan niya ako na mag-CBIT na lang ako. So, wala. Tatay ko kasi siya eh. Pagdating doon sa mga gusto mo sa buhay, mag-decide ka kung ano gusto mo. So, doon kumbaga, doon kami natuturuan. Kahit naman hindi niya sabihin, pero nandun yung freedom to choose eh, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay. Pili ka kung ano gusto mo. Diba? Pero pag nakikita niya na, kunyari, yung pinili mo, kasi naalala ko dati, parang sinabi ko sa kanya, mag-PT kaya ako para PT sa FE. Siyempre, nandun yung side comment ng tatay ko na nag-summer class ka nga ng biology, gusto mo pa mag-PT. Siyempre, mapapaisip ka rin. Yung mga hirit din kasi alam nila yung strengths and weaknesses mo eh. So, kasi sila yung nakakita eh. Sila yung parang bird's eye view mo. So, tama. Siyempre, ikaw, nasa sa'yo yun eh. Kung talagang, yun, hard-headed ka, hindi, ito yung gusto ko eh. Malamang sa malamang, kung ganun yung ginawa ko, pinayagan ako ng tatay ko, bala ka, gusto mo yun eh. Pero hindi, sinabi lang niya sa akin na nag-summer class ka nga nung biology class mo nung high school, tapos gusto mo ngayon PT. So, napaisip ako puro pa naman science. Dito na lang ako. may sense naman si Airpods. Tama naman. Tama. So, move forward tayo ng konti. College, let's say, siguro third year college, fourth year college. Paano na yung sistema nito? Medyo nakapag-adjust ka na sa communication, may mga tropa ka na. So, ano yung sistema nung tingin mo na yung effective approach, hindi ka kulang, hindi ka sobra sa good times, tapos hindi ka naman barely passing sa grades mo, di ba? Kumbaga, di ba? At par, kumbaga. Kung hindi ako nagkakamali. So, ano sa tingin mo yung effective approach dito? Kasi I'm hoping na if ever may makapanood sa atin na mga during this time na nag-aaral, yung bigyan natin sila ng options ng sistema, kasi ikaw, I would say na very effective yung sistemang ginamit mo, di ba? So, ano sa tingin mo yung magandang approach? Well, yung kasi yung third year kasi namin sa engineering, yun eh, puro na major subject yun. So,
bumagsak ka, di mo makukuha yung next subject mo. Yung ganun. So, doon ako na parang Jim, kung nahihirapan ka dito, mag-aral ka. Ngayon, kung hirap na hirap ka, subukan mo lang ipasa. Di ba? Gawan mo ng paraan, maintindihan ito, tapos mapasa mo lang. Hindi ka hindi ka hinihingian ng magulang mo ng flat 1. Papasa mo lang yun. So, may times na hirap ako doon sa isang subject na yun. Sinummer class ko pa nga yun. Pero nung pumunta kasi ako dito sa Manila para mag-enroll ng summer class, kasama ko yung tatay ko kasi may seminar siya. So, nagkaroon kami ng very clear yung moment namin na yun. Parang yung quality time namin dalawa. Na nakahiga kami tapos tinitingnan ko yung mga biga ng building na titira na. Yun, pinag-uusapan namin yung tapos doon pumasok yung tinuturo niya sa akin yung mga principles, mga theory niyan, mga ganun. So, doon nag-steal sa akin na naintindihan mo naman, Jimmy. You need to push lang. Parang ganun. So, cope up doon sa yung college life. And then, doon na rin nag-start yung perception mo, yung view mo sa future mo. So, doon ko napagtanto na bago ako yung parang gumala-gala, good time. Siguraduhin ko muna na secure ako dito sa pag-aaral ko bago ako mag-aaral. Okay. So, nagkaroon ng parang internal dialogue sa'yo na programa. Si Jim na estudyante, si Jim na gusto mag-good time. Pre, teka, standby ka lang standby ka lang. Pagtapos ko ng review, banat tayo ha. Although, that time naman kasi, nung college ko, lumalabas-labas naman ako. Pero yung pinaka-good time ko kasi nun sa org lang. Sama ko si Viking. So, sana nga nandito si Viking para meron tayong patunay. Para magkaalaman kung totoo yan. Living witness yun. Nung struggles. Basta yun lang naman kasi yung pinaka-good time namin na Viking. Support sa work, tapos school, gano'n lang naman yung rotation, gano'n lang yung buhay namin nung college. Pero doon na nag-start kasi yung ihahanda mo na yung sarili mo after college. Doon na ako na hindi ko iniisip yung dapat mataas yung mga grades ko bago ako mag-graduate yung mga grades. Hinahanda ko na yung sarili ko na pag lumabas ako ng school at magtrabaho na ako, dapat alam ko yung basic na lahat ng tinuro ng mga mentors ko, mga professor ko. Kasi kung hindi, wala ka. Sinayang mo yung 5 taon or 6 na taon ka sa college nang wala kang natutunan, na hindi mo ina-apply yung mga na naituro sa'yo, tinuro sa'yo. So doon na ako nag-observe nung lahat na kailangan planuhin ko na ng maayos ko kung saan ako pupunta. Pero, yun nga, syempre, di ba college, pero mahirap yung mga subject. Ang lagi kong bungad sa tatay ko, relax ka lang pa. Saktong pasado lang tayo kasi babanat ako pag nagtrabaho na ako. Board exam. Pag nag-board exam ako. Okay. So, na-mention mo yung extracurricular activities. Alam ko may mga kwento kayo ni Viking dyan. Pero yung mga extracurricular activities nyo, was that in line dun sa parang career path na gagawin mo, or was it parang an eye-opener to you din? Siguro additional na lang na question dun. Ano yung mga nakita mo na nakatulong sa'yo dun sa pag-join ng mga extracurricular? Kasi hindi natin may iwasan yun pag college, minsan nakakatulong yung extracurricular, minsan naman nakakasama. May parang distractive yung extracurricular. Nakaka-distract minsan. Oo. Yung nasamahan ko naman kasi work,
religious org yun. No? Although religious org siya, siyempre, maraming parang madaming eye-opener sa akin doon, and then marami akong natutunan doon. Yung pag-unawa sa mga tao, kasi bawat tao, iba-ibang pinagdaraanan, iba-iba yung mga sitwasyon sa buhay nila. So, doon ako natutong makinig, di ba? Pakikinggan kita. Doon ako natuto ng ng humility. Diba? And then doon na nag-start yung start ng pagiging mature. Yung maturity mo doon ako na medyo nahubog sa so-called extracurricular activity, pero doon sa org na yun. I see. So, malaki yung contribution nung org na yun towards sa forming up ng sarili ko. Okay. So maganda pala yung na-mention mo yung humbling experience ng extracurricular activities. Can you parang give us more details? Parang napaka-interesting nun bakit naging humbling yung experience para sa'yo? Well, humbling in a way na syempre, di ba, estudyante kayo. Kanya-kanya kayong mga background ng family. May kaya, mayroong hindi, mga ganun. Pero doon kasi nung nakilala ko na si Viking, doon yung balanse naming dalawa. Na alam mo yun, kahit medyo may kaya ka sa buhay, you humble yourself towards other para hindi sila maging aloof sa iyo. Diba? Parang pakikipagtao. Pakikipagtao. Kailangan mong kalimutan yung background o saan ka nang galing. Para maintindihan ka at maintindihan mo din sila. Saka madami kaming ginagawa noon na talagang hindi usual na ginagawa ko. Kumbaga. May mga kami noon that time Gawad Kalinga. Outreach. Mga outreach program, oo. So, iba-ibang so sa outreach na yun kasi ma-assign ka sa iba-ibang pwede kayo yung gumagawa ng bahay. Pwede rin kayo yung nakikipag-usap dun sa mga nagre-resist doon. Kasi syempre parang parang sorry for the word, pero yung parang squatter area, gusto nilang gawing village na yun. I see. Okay. So, sa subject sa program yun. So, yung iba dun, may resistance kasi sasabihin nila, itong partial lot ko, ganito lang to, pero marami kaming nakatira. Tapos, pag ni-renovate nyo, isang bahay na lang to. Saan titira to? Saan titira? Yung mga ganun. So, syempre, nakikipag-usap ka. Doon ngayon nabobroaden yung understanding mo sa mga tao. Hindi lang kapwa estudyante mo, nakakausap mo talaga yung mga nandun na. Oo, totoong tao. Oo. Sasabihin nila sa iyo yung paano yung kahirap magkaroon ng bahay that time. Tapos sa isang bahay kung paano sila nasisiksikan. Yung paano mo ipapaliwanag sa kanila yung goal nung nasamahan yung sa Gawad Kalinga. In a way na maintindihan nila yun, and then sasama sila doon. Tutulong sila. Correct. So parang inline talaga na prepare ka dun sa magiging trabaho mo kasi being an engineer, let's say you work for the private sector or you work for the government, you will still have to interact with people, lalo na yung sa mga ganong sitwasyon na ano ba yung tamang term doon? Hindi disenfranchise yung tamang term aalisin mo sila doon sa tinitirahan. Yung parang i-demolish mo sila Oo, technical. Oo, yun talaga actually. Kasi kunyari, naalala ko noon sa may Santa Ana banda. Onyx ba yun? Oo. So, pumunta kami doon. So, naka-subject na siya for renovation. So, may mga iba na nagre-resist. Pero since nag-start na doon yung Gawad Kalinga, so, may mga kasamahan kami na mas matanda sa amin, mga graduate na mga engineer, mga architect, nakasama namin. So,
nakikinig ka as well as natututo ka sa kanila. And then, syempre, hindi mawawala yung may biglang lalapit sa'yo, makikipag-usap, Correct. sasabihin na, hindi, ayoko talaga po kasing umalis dito, ayoko po talaga kasing iwanan to, ganyan. Matagal na oo. Kasi yun ang kinatapihan nila Oo. Syempre, hindi mo din sila masisisi kasi yung iba dyan, galing din ng probinsya di ba? Nakipagsapalaran dito, nadala na yung pamilya dito. So, one way or another, parang, steps na maging mature ka. So, which is contributing yun sa part ko kasi kung engineer ka, hindi ka basta-basta pag sinabi ng boss mo, hindi, demolish na to, pupunta ka doon, pagigiba mo na. Hindi naman ganun, di ba? So, nandun yung marunong ka makipag-usap, marunong ka makinig muna sa kanila. Tama. At hindi mo i-impose agad yung gusto mong mangyari. Oo. Ano ko lang to thank you very much, Daddy Dens. Relocate yung term. Ayun. Na tama. Tapos, I hope, Diego, nasagot namin yung tanong mo. Ano yung main concern ng mga informal settlers? Bakit resistant sila sa idea na i-rehome sila? Siyempre, yung accessibility lagi sa trabaho. Tapos, secondly, yung nakasanayan na talaga nila yung lugar, lalo na pag matagal na sila doon. And of course, we have to admit, libre kasi kapag nagsasquat ka doon sa bahay. Actually, yung sa kanila doon, hindi naman sila aalisin sa doon sa lugar nila Ang gagawin lang is aayusin ng lugar. So tatayuan talaga ng maayos na bahay. Okay. Ang lang doon kasi syempre isa-subdivide na yung lupa na kung paano yung planning talaga ng kadalasan. Tama. Kung dati nakatira ka doon tapos meron kang 4 na apartment na pinaparentahan. Diba? Tama. Tapos all of a sudden isa-subdivide na yung lupa. Yung mga ganun. So mawawalan ka. Oo. So yung story behind that, kunyari kung titulado yung lupa, yung mga ganun. Sa na yun sa government na yun, and then doon na sa that time kasi Couples for Christ yung may hawak ng sila tie-up sila ng government. So sila na yung nag-uusap. Kami lang naman yung nagle-legwork na nandun. Oo. So from there, malaking impact sa kanya. Gusto ko lang i-mention si Viking pala, yung kaibigan, yung best friend ni Jim. He's actually almost the same. Gustong-gusto kong mag-guest si Viking, kaso medyo mahiyain lang talaga. Pero I would love to pick his brain about this as well. Kasi si Viking is, if I'm not mistaken, youngest, no? Or almost similar sa'yo. Mas matanda sa akin pero okay. Sorry. Ikaw na. Mas matanda si si Viking is mas matanda sa akin, pero yung level of maturity nag-start talaga at early age. Oo. Saka si Viking kasi, if I'm not mistaken, I hope he doesn't mind. Mataas yung position niya kasi sa isang major development company dito sa Pilipinas. I just won't mention the name of the company. Pagka nag-guest na lang siguro siya pag pwede. He's currently handling a huge responsibility para sa isang malaking development company. And as well as Jim, mataas na rin yung position niya, even how low yung tingin niya sa position niya, pero mataas yung managerial post niya. And he's actually, matatakel natin mamaya na, I hope we have enough time. He's pioneering a new field, parang pinapasok niya yung bagong technologies dun sa trabaho niya. We'll try to touch on that. Pero balik lang tayo dun. So after graduating, navigating the job market, ano yung mga naging issues or hindi ka nagka-problema para maghanap ng trabaho kagad? Well, after nung board exam, yung first job ko is kasama ko si Viking ulit. Kami yung mag-shota talaga kami niyan. So
Nung nauna sa aking graduate si Viking, nauna siyang, halos magkasabay kami mag-take ng board exam. Pero nauna siyang na-hire, nakapaghanap ng trabaho. Tapos, bigla niya akong tinawagan niya ako. May trabaho ka na ba? Sabi ko, wala pa, nag-aanap. Sabi niya, apply ka dito. So, magkasama kami sa company. Yes, pa rin, yung, alam mo yung chip in day, magkasama kayo, tapos college, magkasama na kayo, tapos sa unang trabaho niyo, magkasama kayo. Pero, yung challenge kasi dun is, hindi na yung parang nung college ka na. Siyempre. It's a different challenge na yung kinakaharap niyo. Until such time na actually hindi ako masyado nahirapan maghanap transition. From first company to second company, tapos from first job to second job to third job. Kasi yung next ko naman nasa government ako na trabaho. And then nung nasa government ako, wala lang, naging passion ko lang na sabi ko, Lord, ang lagi kong dinadasal nung pag may exam sabi ko, Lord, nagawa mo ngang galawin yung bundok. Sabi ko, papasahin mo naman ako kahit 75 na. Kami, close kami close. Sabi ko, Lord, hindi ko na alam. Pero sabi ko, naniniwala ako sa'yo. Pag may sinulat ako dito, papasa ako. Pilitin ko yung sarili ko. So, hindi naman siya And then, nung second job ko kasi sa government yun Tapos, parang yun na rin yung parang naging panata ko sa kanya na in my own little way, tutulong ako. I-return ko sa kanya yun. So, nag-volunteer o nag-apply ako as professor dun sa parang municipal college sa amin. Nagturo ka pa pala. Nagturo ako. I see. Tapos, pinag-exam pa nga ako pinag-training ako ng tatay ko nun. Kasi tatay ko pinaka-head So, siya yung parang pinaka-boss namin. Medyo nakakatawa siya in a way. Kasi, hindi mo all of a sudden, naging siya yung head ng department kung saan ka nakadeploy. Diba? So, siya yung tipong sa umaga, sasabihin niya kunyari, alas 8 yung pasok niya. Dapat 7:30 nandun na ako. Siyempre. Dapat sabay kami. Siyempre. Tapos, hindi ako pwedeng pag-alagala ng, kunyari, break time. Ahead ng break time, nag-break na ako. Hindi pwede yun sa tatay ko. Tapos dapat, lagi kayo may ginagawa. So nag-i-instill na sa'yo o hindi naging parang, yung usual kasi na issue, parang nepotism ang dating na mas maganda yung trato dun sa anak ko, mas magaan ang bibibigay. So parang si Airpods, hindi gats yun, hindi pwedeng ganon. Oo. Walang ganon, walang special treatment. Sasabihin niya sa'yo, ito dapat meron ka nito. Yung parang ganon, kailangan gawin ko na to. Hindi yung paggawa mo na lang to sa iba. Hindi, mag-isip ka. Gawin mo to, pagplanuhan mo to, gawin mo to. So walang special treatment. Special treatment. Maganda. So talagang na-instill sa iyo yung yung parang proper work ethic. Yep. Kung Tapos saka ang syempre pag kasi galing din ako sa private noon bago ako nalipat sa government. So nandun yung strict yung syempre pag private diba strict sa oras. Kung ang break time isang oras lang. So yun, dala-dala ko yun hanggang sa nakapasok ako sa second job. And then yun na rin yung yun yung starting point na never ako nagkaroon ng special treatment sa tatay ko na kasi anak niya ako. Hindi. Gagalit yun. Sasabihin yun. Dapat 7:30 nandun ka na sa opisina gawa ka ng ganito, ganyan. Pinag-aaralan mo.
Galing, magaling, Ah, masaya, masaya naman. Tama. tapos Siguro yan yung yung sige, sige, bandy clock sorry. namin, yung bandy Mm. clock ng munisipyo sa amin, nasa labas lang ng office ng tatay. Hindi ka niya pwedeng makita doon ng 4:30 nandun ka, nakapila ka na doon. Siyempre, kahiyaan yun, di ba? Oo. Una-una sa lahat, pag nakita ka ng ibang empleyado doon na yung anak ni engineer, nandun na sa 4:30 pala. Tama, tama. Siyempre, yung backfire nun sa tatay ko. Saka sinasabi rin nung, may staff kasi yung tatay ko sa office na classmate ko nung elementary. Strict yung tatay mo. Stricto yung tatay mo. Pero seldom lang ako pumasyal sa office nung time na nandun ako, seldom akong pumasyal sa office ng tatay ko. Oo. Kasi parang may sarili ka rin namang kailangan diskartehan ko yung trabaho ko. Oo, tama. Pag kailangan ko lang talaga ng advice na pupunta ako sa kanya o mag-usap kami sa bahay. So maganda pala yung naging relationship nyo actually dahil parang binigyan kanya ng opportunity na matuto muna sa labas after nung guidance niya sa bahay. You lived your own separate life for a while and then he took you under his wing. Actually, parang hindi technically, he took you under his wing to become your own mentor other than being a father. So although siya yung nag-refer sa akin makapasok doon sa trabaho na yun, pero walang doon na may special treatment ka kasi anak. Exactly. Wala, hindi. Tama. Kung nag-decision ka na mali yan. Galing. Diba? Kasi shout out, Papi. Shout out kay Airpat, sir. Salamat. Okay, pero yun yung parang kumbaga as consolation naman siguro sa mga tatay, sa mga magulang. Syempre, masarap sa pakiramdam nila na nakikita nilang nag-grow yung anak nila. Diba? Na hindi sa lahat ng panahon, lagi mo silang sasabihan na ito yung decision mo. Dapat ito yung decision. Diba? So, ko lang din naman that time. Sabi ko nga sa sarili ko, parang pinapakita ko hindi ko tinatry i-please yung tatay ko. Pero iniisip ko na lang doon na may bunga yung mga tinuro mo sa akin. Nagbunga yun eh. Yan yung itatanong ko na susunod eh. Hindi ba parang nagkaroon ng hindi tama yung sama ng loob eh. Nagkaroon ba para ng negative impact sa iyo yon in a way na bakit walang preferential treatment or dahil siguro na program ka na rin yan na hindi mo dapat isipin yon from yung sa bahay pa lang? Wala eh. Walang thinking na na dapat may special treatment ako. Maganda. Walang ganun. Hindi privileged thinking. Pag sinabi ng tatay ko na mag-field kayo, pasyalan nyo tong barangay na to. Papi, sa amin kasi yung barangay, hindi siya yung tipong magta-taxi ka lang, nandun ka na eh. O bibisitahin mo lang. Sa amin, mumotorin mo yun ng mga 1 oras. Ganun. Pagdating mo doon, iwan yung motor kasi maputik. Maglalakad ka. So, pag sinabi ng kailangan nyo na mag-field, yung ganun. Saka as time goes by kasi, ikaw na yung magkukusa na mag-field ako next week kasi ito yung schedule. Tama. Hindi na yung tipong sasabihin pa niya sa'yo. Or sa inyo, kasi isang department din kami nun. Oo. Magaling. Sabi ni Diego Bandido, sounds like your father is one of the real ones. Yes sir, agree 100%. Kaya solid din eh. So, ikot lang tayo sandali. May question si Diego eh. Tinapon niya na ng maaga kasi baka makalimutan. Tignan natin kung meron kang thoughts dito. Do you think we can fix the slums of Tondo in our lifetime? Anong nakikita mong biggest challenge sa pag-ayos nun?
Mahirap yun kasi kung kung ikaw lang yung masusunod sa sarili mo lang, possible. Pero kasi ang daming ano eh, ang daming ano dun eh, ang daming mong i-anticipate. Ako personally kapag kunyari sinabi na i-develop mo itong isang area ng tondo, abutin ka ng siyam-siyam dun eh. Siyam-siyam in a way na hindi siya yung parang impossible may mangyari dun. Ang dami mong ano dun eh, ang dami mong sasagupain dun. Yes. Kailangan ma-persuade yung mga tao. Kailangan yung planong ilalatag mo sa kanila, tanggap nila. Diba? But, ano na lang, let's take it kung ano yung reality ngayon, di ba? Si Isko. Meron naman siya mga pabahay. Recently lang, nagbe-base lang naman ako dun sa mga napapanood ko man na may nagre-reklamo kasi nagbabayad sila ng magkano yun? Parang 3,000 per month. Diba? O diba yung parang yung take doon kasi, kung sa possible, nag-umpisa naman naumpisahan na nila Kaso, sa sobrang, yung sa opisina, mayroong kang 4 na tao, ang hirap mo i-please yung 4, na sabay-sabay, iisa lang yung decision nyo. Diba? Yung isa pang buong barangay i-please mo, ito, ganito ang gawin natin. Lipat na kayo doon. Diba? Kasi mayroon ng subdivision na pinagawa doon. Yung isa pala magsabi, ayoko kasi malayo sa trabaho ko. Diba? Yung isa sasabihin, ayoko kasi wala akong pabayad. Dito libre kuryente. Law of unintended consequences ang papalo dyan. Isa lang ang gagalawin mo dyan kung ano-anong divergent issues ang matatouch nyo. Thank you very much for sharing your thoughts on that. Kasi baka mamaya maubos ko yung oras mo dyan. Pero kung sa possible, pwede yun. Oo, posible talaga. Sorry, Diego, pero I hope we were able to address that. Oo, posible, pwede nating kausapin yung mga gangs doon. Siyempre, may mga, may mga tawag dito. May hatak yan, kanya-kanyang hatak. Oo, may mga kanya-kanyang hatak yan. Pero yun nga, as I've mentioned, there would be a cascading number of events. Tapos there would be a cascading number of unintended consequences ang mga matatouch natin doon. Pero that's a really, really intelligent question, Diego. Thank you very much. Isipin mo, kung naisip ni Diego yun, di ba? Tapos yung thinking ng lahat ng tao na nandun, na sige, bakit hindi natin pagbigyan? Maganda naman yung gusto nila. Exactly. Maganda yun. Idealistic siya in a way, pero pag nangyari yun, okay. Ang laking tulong nun, pre. And hopefully, mabuksan mo yung mga mata nila, no? Dito, sa pagsasalita mo rito sa atin. Sabi ko sa iyo, yung 4 na tao sa opisina, ang hirap mo nang pasunurin. Yung pang isang buong street lang. Yun lang pag-usapan natin. Okay, so talon tayo ng konti. Nagtrabaho ka kay AirPods. So I want to make sure na tama yung nasa isip ko. Nag-pass ka ng board, you graduated, passed the board. Hindi ako pasado sa board exam. Napasama ako doon nung nag-board exam ako. I think kasabay ko sa board exam si Viking. Ibang testing center lang siya. Dito ako sa Manila. Yung time na yun, nagkaroon na leakage daw. Yung pinaghirapan namin, nawala. Damay. So, hindi ako board passer. So, hindi ako engineer. Ang nangyari noon, sabi nila, may leakage daw. Pero, hindi ko alam, parang sa Cagayan de Oro ata yun. Kasi isip-isip ko, nagbo-board exam ako. Bo-board exam ako, CCR na ako, kasabay ko pa NBI. Diba? Katayo sa'yo eh. Paano ka magbubukas ng leakage doon? Pero nandun yung panghihinayang ko. Dapat hindi na lang nilabas ng PRC yung result namin. Pero kung dun sa tawag dito, kung dun sa results ng exam nakuha mo, 'di ba? Pasado ka. Pasado. Nakita ko yung result. Engineer ka. Kasi kailangan lahat.
Hindi, kailangan nilang nagpa-retake sila nun, hindi na ako pumasa. Na gano'n na yun eh. Kasi yung board exam namin, kung ano yung ni-review ko doon sa past board exam, yun ang lumabas. So, sigurado ako doon. Sigurado ako doon sa sagot ko na tama yun. Kaya nung nagkasamaan ng loob, masama na yung loob mo nung sinabi ng PRC na discarded yung board exam. Valid. Lalong sasama yung loob mo kasi pinadala nila sa inyo yung result. Yun nga eh. Diba? Isipin mo yung ibang tao na makita mo yung result na ang taas. Yung kumbaga pasok ka sa top 10 tapos invalid lang yung yung board exam mo. Diba? Maaning-aning ka na. Mali yun eh. Dapat nilocalize nila dun sa lugar na nagkaroon ng leakage, hindi nakasama yung NCR. Not very, parang mali. So, yun nga, skip tayo ng konti. Nung pagkakuha mo nun, ano yung certification para makapagtrabaho ka sa government? Anong tawag doon? Exam din yun, di ba? Civil service? Yun, civil service. Nag-take ka nun civil service. Hindi ako nag-take ng civil service kasi yung trabaho ko sa government, parang yun eh, parang program something. Okay. Yung parang si Asian Development Bank, ADB, may sum of money siya, grinant sa mga local government. Si local government nag-hire ng mga tao. I see. Just for that program. Okay. So ano lang to, parang contractual lang. Contractual lang. Ka din after. Oo, parang 3-4 months lang ata ako doon. Okay. And then, may opportunity kasi sa probinsya namin may mining eh. So may opportunity doon. So nakapasok ako doon pag-apply ako. I see. So doon na nag-start yung career talaga na nasa engineering. Tuloy-tuloy na galing doon. Tuloy-tuloy na yun. So skip tayo ng konti. Gusto ko lang makuha kasi to dahil maraming sitwasyon na ganito eh. Actually, I think you would be one of the first na makakausap ko na almost same age ta akin na nag-decide lumabas ng bansa. So, yung opportunity na nakuha mo nung lumabas ka ng Pilipinas, ano to? Galing dun sa mining or something else? Paano mo na yun? Paano mo na dampot yun? Well, parang na rin yun. Kumbaga, malaking contributing factor yung experience ko dun sa mining. Para makapasok. Ma-qualify ako dun sa position na ina-applyan ko. Actually, lang yun eh. By accident lang naman yung pag-abroad ko eh. Okay. Kasi, yung dati kong kasama sa apartment before, nasa Singapore. So, nag-email siya sa akin. Sabi niya, Jim, pasyal ka dito. Yung pasyal niya na, ibig niya sabihin, magbakasyon ako doon. Oo. Tapos, subukan ko daw mag-apply. Siyempre, dalawa yung doon eh. Magbakasyon ka, tapos mag-apply. Siyempre, nandun ako sa magbabakasyon. So, sinubukan ko. Punta ako doon. Dala ko naman yung mga credentials, school credentials ko. So, wala sa ko talaga na, alam mo yun, yung parang magpupukpuk ka ng maghanap ng trabaho doon. Dating doon, yung mga pinasyalan namin. And then, doon na nag-start yung, sinabihan ako yung kasama ko dati sa apartment, kasama ko sa bahay. Subukan mo na mag-apply. Sabi niya, tingnan natin, subukan mo lang. Baka swertehin ka. Hindi natin alam. So, sinubukan ko. Apply din ako. Sunerte naman. So, malaki yung naging contributing factor nung experience ko sa mining. Kasi, although mining siya, pero more on structural yung ginagawa ko. Okay. So pasok siya dun sa job na ino-offer sa akin as site engineer. So
tuloy-tuloy na yung career doon. Hindi ko ina-expect na magtatagal ako na ganun katagal doon sa abroad. Gano'ng katagal ka doon? Mga more or less, almost 7 years. Oh, bigat din, 7 years. Pero wala ka pang nito, wala pa si doktora sa buhay mo nito. Wala. Parating na tayo dyan, ha? Parating na tayo dyan. Wala. Ano yun? Ang sabi ko nga nun, pero may dilemma ako that time kasi na-homesick ako sa nanay ko, saka sa tatay ko. Noon may trabaho na ako, di ba may trabaho ka na. So mga 1 to 2 months, biglang na-homesick ako na gusto ko na umuwi. So nandun na naman yung nandun na naman yung point na iba yung decision ng tatay ko. Iba yung decision ng nanay ko. Siyempre. Sabi ko, hello ma, gusto ko nang umuwi. Ang sagot ng nanay ko, sige, umuwi ka na. Ganun lang. Baka lang yung Kung parang, nahihirapan ka dyan, anak, umuwi ka na. Ang bilis. Tapos nung kausap ko naman yung tatay ko, sabi ko pa, gusto ko nang umuwi. Ang sagot ng tatay ko, anak, ang daming gustong makapag-abroad. Ang daming gustong pumunta ng Singapore maghanap ng trabaho, pero hindi siniswerte. Hindi makahanap ng trabaho, umuwi. Sabi niya, ikaw nandiyan ka na. Pangalawa, may trabaho ka na, maayos na yung trabaho mo. Diba? So sabi ko, sige, testing. 3 years, sabi ko, 3 years. Yung 3 years na yun, naging, sabi ko, 5 years. Tapos, umabot ng almost 7 taon. So yun, during that 7 years, ito na yung nakaipong ka ng pambili ng sarili mong bahay at the age of 27. So 20 years old ka, nagpunta doon, tama? Hindi naman. Nagpunta ako doon ng 26. Basta eksaktong 1 year ako sa abroad, saka ako nag-decide bumili ng bahay. Okay. Kasi nga, before pa ako nag-abroad, ang nag-steal sa sarili ko, na, kunyari, may girlfriend ka, di ba? Tapos, nag-decide ka na mag-settle, gano'n. Yung tipong pag pumunta ka sa bahay ng girlfriend mo, yan, gusto ko yan. Hinarap ka ng nanay, ng magulang, ng girlfriend mo. Hindi ka naman, hindi ka dehado. Kasi pag dehado ka, ibig sabihin, dehado yung nagpalaki sa'yo, yung nanay at tatay mo. Diba? Tama. Ano ka lang Ano yung dialogue mo doon? Kinuwento mo sa akin yan. Gusto ko ituloy mo yan. Ano yung kwento mo? Sige, banat mo. Kunyari, kasi ang sabi ko noon, dapat, bago ako mag-settle down, may sarili akong bahay. Mapangahas yung ko, may sarili akong bahay. Dapat, yung career ko stable. Diba? Kumbaga, enough yung sinusweldo mo para magkaroon ka na, masuporta mo yung pamilya mo. Tapos yung the rest, sabi ko, bonus na lang yun. Kunyari, magkaroon ako ng sariling sasakyan, material sariling sasakyan, gano'n. So, 3. Bahay, career, tapos sasakyan. Sabi ko, kapag yung 3, ma-accomplish ko, sabi ko, optional yung sasakyan. Pero yung 2 doon, ma-accomplish ko. Pwede kong sabihin sa sarili ko na, not bad na yun. Ready na ako. Diba? Kaya yung kwento ko sa'yo, na pag pumunta ako doon at medyo dinihado ako ng ng parents ng babae. Kasi hindi naman tayo yung tipong, ang dati mo, yung tipong anak mayaman ka, hindi ka naman tipong pedex ka. Normal lang, sakto lang. Correct. Tapos medyo dinihado ka, tinanong ka on the spot, pwede mo sagutin yung, pag tinanong ka na, ano yung papakain mo sa anak ko, kapag, kunyari, nabuntis mo, kasi girl, may trabaho ka na, nabuntis mo, anong papakain mo, ganyan. At least, pwede kong sabihin na yung anak nyo na lang po yung kulang doon sa bahay. Takyo ka, di ba? Di ba? May bahay ako. Ramdam nun, maganda yung career ko, yung anak nyo na lang po yung kulang doon sa picture. Yan mga dialogue. Putang ina, di ba? Sana
marinig ng mga kabataan yan na bago kang magdesisyon sa buhay-buhay, siguraduhin mo kaya mong sabihin yan na, "Sir, may sarili po akong bahay. Actually, 3 po yung sasakyan ko at, yung bahay ko po sa Nuvali. Pasensya na po kayo, medyo maliit-liit lang naman po ito, parang 300 square meters lang 'to. Sa Nuvali po, ha, sa Nuvali. Tsaka engineer po kasi ako at, ang kulang ko na lang talaga sa buhay, yung anak niyo." Tangina sarap 'di ba? Ang sarap 'di ba? Puta. Okey, Kasi ano mo yun, so pride mo yun kasi unang-una sa lahat, may career ka na pinaghirapan. yes, Di ba? sir. Pagkuha ng bahay, Sir. hindi yun yung ipipitik mo lang tapos nandiyan na yan. Down payment pa lang ng bahay, parang gusto mo na isanla yung mga brick mo dyan na bacon. Yes, sir. Yes, sir. Ayan, kita mo daming natutuwa, yung mga comment section natin masayang-masaya sila, oo. Kita mo yung mga Hindi, tirada. kasi 'di ba, kumbaga tayo din, tayo tatay din tayo, 'di ba? Ikaw, tatay ka. Correct. May anak kang babae, 'di ba? Of course. May nanligaw diyan kay Bugay, 'di ba? Tapos Ay, tinanong mo ng gano'n, tapos walang maisagot sa 'di ba? Hindi sa minamaliit mo siya, 'di ba? hindi Ang talaga. gusto mo lang yung security ng anak mo. Hmm. Nag-aral yung anak ko, alam mo yun, binigay mo lahat sa anak mo eh. Yun din yung hinahanap mo eh. Exactly. Saka kung ikaw man din yung may anak na lalaki at ganun yung discard, ba? Proud na proud ka. May special ano tayo rito, may special notes tayo rito, basahin mo. Ilang pamilya ang nakilala mo, Parekoy? Raymond Uy. Yari ka, nanonood si Viking. Welcome, sir. Welcome. Ilang pamilya? So, Madami. Hindi ako magsisinungaling. Madami akong pamilya ng ano. Madami naman tayong naging girlfriend. Hindi naman tayo ano. ayan, ako, matay tayo dyan. Paisa-isa lang. Paisa-isa. Hindi sabay-sabay. Ayan, yan ang gusto kong sagot, paisa-isa lang. Okay, so alis na muna tayo dyan. Sir Viking, sana nasagot namin ang So from there, nakapag-invest ka na dun sa future na gusto mo para sa sarili mo tsaka dun sa coming family mo. Move on naman tayo kay Doktora. Anong part ng buhay mo nakilala si Doktora? Dun sa mga nanonood, I just want you to know na si Jim is happily married daw kay Doktora Si kay Mrs. Doktora. So, Sabi, pag yan. biglang namatay yung ilaw, ibig sabihin pinatay ni Mrs. yung plangka. Okay, balat. Si Mrs. naman, na-meet ko siya sa Singapore na rin. Through common friend. Classmate ko kasi, kaibigan niya. So, pinakayanan. I see. Pero ano yun, yung kwento namin ni Mrs. parang agamulak yun sa kung sino man yung babae niya. Hanep? Hindi kasi, sa mga 1 year lang ata kami ni Mrs. nag-break. Diba? Pogi eh. Hanep. So, namili ka pa, kumbaga, putang ina, hindi pa pala si Doktora kagad. Naging kami, naghiwalay kami. Madami ako naging girlfriend. Hanep. Tapos, nagkaroon ng dahil sa braces. Uwi ako sa Pilipinas, nagpa-braces ako. Pagbalik ko syempre ng Singapore, wala mag-a-adjust. Kasi kung sino yung may gawa, siya yung mag-a-adjust, di ba? So hinanap ko yung contact sa Messenger ko yun. Basta hinanap ko si Mrs. para makausap ko lang na baka may kakilala siyang dentista. Okay. Sige. Doon lang kung iyan ang rason mo na ibinibigay sa sarili mo araw-araw para makatulog ka. Sige. Dito to yun. Doon ko lang siya kinontak nun eh. Tapos, hindi ako nagkakamali, parang sometime December yun eh. Kinontak ko siya, sabi niya, wala daw siyang kakilala, ganyan. Naka-braces ako. Tapos, following year, January,
ano, nagpa, may company trip kami sa Australia. Tapos pagbalik ko, may pasalubong ako sa kanya nun eh. Sakto naman na si Mrs. pupunta ng ng Singapore. Naka-schedule silang pumunta ng Singapore. Pero ano na yun, constant na yung communication natin. Nag-uusap na kami. So, pumunta siya doon, nagkausap kami, tapos wala na. Tuloy-tuloy na yun eh. Ano yun eh. Usap, tapos sunod na usapan, kasalan na. Yung gano'n. Agad? Ang bilis ah. Sabi, hindi ka nga maniniwala. Sabi ko nga sa'yo, aga mulak yun. Ano kang putang inahanip? January kami, December kami nagkausap ulit. January, February. Sunod-sunod yung continuous yung communication namin. Tapos, pumunta siya doon, kita kami, kaayos lahat, tapos umuwi siya dito. Yung sunod na usapan na nun, kasalan na. Hanip. Dahil sa braces lang, tapos sasabihin mo sa akin, naghahanap ka lang ng mag-a-adjust ng braces mo. Lul. In love ka talaga, gago. Doktora, ayan, lumalabas ang katotohanan. Talagang nahulog ang brief ni Engineer Jim sa'yo. Kunwari pa eh. Okay, so, after nun, so since na-mention mo na yung starting a family, if I'm not mistaken kasi from Singapore, nag-move ka din to Australia, tama ba? Hindi naman. Nagbabalak ako nun pumunta na. Mag-migrate na ng Australia. Oo. Ang hirap nun kasi syempre, plinano ko yung pumunta ng Australia nang wala pa akong, hindi pa kami ni Mrs. Sarili ko lang iniisip ko nun eh. Tapos, nung naging kami na ni Mrs., asawa ko na siya nun, medyo, alam mo yun, yung may struggle. Kumbaga parang may push and pull. Kasi, pag pumunta ako sa Australia, madali akong makakahanap ng trabaho kasi hindi man yung job ko that time. Correct. Pero magiging unfair ako kay Mrs. kasi si Mrs. hindi siya automatic makakapag-work as dentist. Gusto mong pareho kayo nagtatrabaho at the time kung pupunta kayong Australia? Oo, syempre kasi yun. Parang ang iniisip ko nun, syempre ginapang ng nanay at tatay niya yung pag-aaral ng Mrs. para tama, di ba? Oo. Napaka-unfair mo kung tatanggalin mo sa, huwag ka na magtrabaho. Tama. Gusto ko yan. Gano'n ka na lang, bilang kitang pinakamagandang vacuum. Maglinis ka na sa bahay. Hindi, pinalo sa akin ni Mrs. yun, di ba? Aral ng doktor yan, tapos ang reward ng inasawa mo, bibigyan mo ng pinakamagandang vacuum. Kahit pinakamano vacuum. May oven naman kasama. Kahit na, papi, kasi pag sa bahay. Pag samasamahin mo yung oven na yan, siyempre doktor yan, di ba? Kaya niya bumili ng sarili niyang oven. Gusto mo, pugon yung iuwi niya eh. Uwi ka ng pugon. Kaya gusto kong i-touch yan kasi yung next question ko, actually parang nasagot mo pero I would love to hear your thoughts. Yung family dynamics nyo nung mag-asawa, hindi ko kasi nakita eh. Nakita ko na kayong magkasama kasi. Nag-dinner na nga tayo magkakasama. I never saw parang yung competing atmosphere sa inyong dalawa. Pero within closed doors, nagkaroon ba kayo ng parang competition in context ng parang kailangan mas malaki kinikita ko or mas malaki yung kinikita niya? Yung mga ganun. Nagkaroon ba kayo? Kasi parang napansin ko sa ibang families, nagiging issue yan sa lalaki. Siyempre, ego yan eh. Na mas malaki yung kita ng asawa ko na babae. Professional din naman ako. So, parang nagkakaroon ng resentment. So, sa inyo ba, nagkaroon kayo ng ganyang situation? Wala kaming issue na ganun. Kung sino yung dapat malaki yung kinikita, kung sino yung dapat. Yung wala kaming ganun ni Mrs. kasi, kung ano yung may kailangan,
May pera ka, bibili ka. Diba? May pera ko, sige, bili ka. Bago ako mag-move forward, nung time na tinanong namin yung anak ko kung ano yung gusto niya maging pag lumaki. Ang sagot niya, gusto niya maging doktor. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ayaw mo ba maging engineer? Sabi niya, yung engineer walang money. Di ba ikaw, daddy, wala kang money? From the words ng 7 years old. Di ba ikaw, daddy, wala kang money? Hingi ka ng hingi kay mami. Yun yung reality. Tama. Pero wala kaming doon ni Miss kung sino yung dapat malaki. I love it. Wala yung parang malaki yung kinikita mo, parang lumiliit yung tingin ko sa sarili ko. Actually, parang namomotivate ka palalo. Oo. Malaki yung kinikita mo, bili mo na ako ng airsoft, di ba? Ayan! Yun na. Patay tayo dyan. Move on tayo rito. Dumadami yung mga tanong ng mga tao sa'yo dahil masyado kang interesting. So, yung time management, dahil nga pareho kayong career driven, meron siyang sarili niyang career path. Dalawa na yung nyo, di ba? Tama? Dalawa na yung clinic ni Doktora. Tapos ikaw, napopromote ka na. Paano nyo na ma-manage yung oras nyo para sa yung family time, labi-dabi yung dalawa, yung moments nyo? Hindi ba kayo parang feeling mo nakukulangan ng oras si Doktora sa'yo or ikaw nakukulangan ka ng oras kay Doktora? Mga ganong sitwasyon. Hindi. Kasi yung kunyari, nung normal pa yung mundo. Tama. Yung normal pa yung mundong ginagalawan natin. Pre-COVID. Yung pasok is Monday to Friday. At hindi lang 8 oras yung pasok. Correct. May mga overtime ganun. So, magkikita lang kami sa gabi, tapos pagpaalis na ako. Pero we see to it na on the week, sa kanya naman kasi busy siya ng weekend. Kasi yun na may maraming mga pasyente kasi walang pasok. Tama. So, we see to it na from time to time, diba, nakakalabas kami ni Mrs. kasama yung anak namin, kakain sa labas. So, it's either na kadalasan nun Sunday. Kasi medyo which is pinakain pa ng airsoft. Yan. So, syempre, ang gagawin mo para hindi ma-highlight ang airsoft, punta ka ng Sabado. Sabado mo yung sunduin. Tapos sayain mo ngayon. Pro tips to mga kaibigan, no? Pro tips to. Pag may mga hobby kayo, may mga gusto kayong gawin sa oras. Kasi yung airsoft, linggo lang. Okay, move on na tayo. Baka sita ka pa ni Doktora dyan. So, yung nasagot mo na yung oras ng attention sa family, okay na. So, ang gusto ko namang maanuhan natin, yung parang weight of responsibility ng parenthood. Sino ba ang mas malaki ang oras or how do you manage that, both being professionals? Sa anak naman tayo ngayon. Sa anak. Ang sa amin kasi, ang malaking oras talaga si Mrs. Kasi hawak niya yung oras ng pasok niya. Okay. So siya yung nagtuturo sa anak ko pag wala siyang pasok. Kasi usually yung off niya, weekday. So siya yung nakakapag nowadays kasi 'di ba online. So siya yung nakakapag-sit in sa anak. So siya yung mas madaming oras doon. Ako naman bawi-bawi lang. Pag weekend. Tapos kukunin pa ng airsoft ulit. Kaya may mga times talaga na minsan, di ba, katapos ng airsoft, mapapadali kang exactly. Kasi kailangan mong bumawi. Saka yung extra time mo, yung sa gabi,
Doon na lang yung ano. Yun yung pambawi mo. Tama yan, pero ano ko yan, actually gusto ko yung time management mo, tsaka yung well balanced yung sistema. Kasi feeling ko yan yung nagiging issue mostly sa mga bagong pamilya, lalo na sa mga kaedad natin or maybe younger. Hindi sila nabigyan ng magandang foundation for time management. Tapos responsibility din, hindi nila na ma-manage properly. Kasi yung iba, yung, ano lang to sa mga nakakausap. Yung iba pinag-aawayan nila yung oras eh. Kasi syempre yung isa i-insist niya na you need to balance yung time mo. So sa amin, wala kami masyadong pinag-aawayan to. Although syempre minsan sinasabi na kami bumawi ka sa anak. Pero majority kasi yung mga bawi ko kasi dun sa oras na anak ko is majority doon kunyari mga school activity niya. Alam yun, nakaalib ako na. Recognition, exercises nila. So nandun ako. Very good. So, si circle back lang ako. Actually, gusto kong i-address lang tong question ni Papi. Parang icebreaker lang tayo. May tinatanong si Daddy Dens. Ang sabi ni Daddy Dens, wait lang ayun. Sabi ni Daddy Dens TV, galing to sa channel ni Zion. Isa yan sa mga paborito naming nanonood. Ito, sa tingin mo daw ba parang smart goal ba yung gustong gawin ni Manny? Yung thoughts mo lang doon, Political yan. Hirap. Political yan. Hindi, ano lang, sa atin lang, usapan lang naman being in that profession, in that field, sa tingin mo ba parang feasible siya, smart, or? Hati kasi yung ko dyan eh, yung opinion ko. Kasi kung bibigyan mo ng babae yung mga kapatid natin, kunyari yung walang sariling bahay, nag-aano lang sa squatter, bibigyan mo ng instant babae. Paano naman yung mga kapatid natin na nagkukumahog, maghanap buhay para makapag-ipon at makabili ng bahay? Di ba? Kung sa ngayon, ganun yung gagawin mo, medyo may may push and pull yun. Tama. Ano siya, maganda siyang tawag nito. Ano yung proper word? Maganda siyang mission na gano'n. Maganda siyang vision niya na magpabahay siya sa mahihirap. Pero, kasi, parang marami ka dapat balanse doon eh. The mere fact na bibigyan mo sila, di ba may kasabihan nga na, teach a man to fish. Di ba? O ba silang bibigyan ng isda na? Teach them how to fish. Tama. Teach them how to fish. Diba? Kasi paano naman yung kumakayod talaga, yung kayod talaga na makapag-ipon lang para makabili ng pangarap nila. Kung gagawin mo yan across sa lahat, pwede. Kung kaya. Tama. Okay. Diba? So, okay. Alis na tayo dyan. Thank you very much, Daddy Dens. Sana na-address namin yan. Ito naman, meron tayong isa pang katanungan. No? Ano yung masasabi mo daw sa city planning ng Singapore? At ano yung nakita mo doon na pwede nating ma-implement dito sa Philippines from Diego Bandido? City planning? Ang kasi doon, pag sinabi kasi ng government doon na ito lang yung pwedeng gawin sa area na to. Ito lang yun. Walang sinong Poncio Pilato yung pwedeng pumunta diyan, di ba? Pagpakita ng pinto sa'yo, bulag lahat ng makakita doon. Tapos tatayuan ko na.
Walang ganun eh. Actually, yung Pilipinas naman, well-planned yan. Diba? Kung mga naririnig nyo dati na mayroon ng urban planning na ginawa long before. Time pa ni Marcos yun. Diba? Kung nasunod yun, okay. Pero kasi hindi siya nasunod. Diba? As of the moment kasi ang hirap ng ano yun. Magugulat ka nga, di ba? University belt, tapos biglang sa unahan merong warehouse, merong, alam mo yung chapsoy yung ano yung lugar natin. Pero kung yung tinatanong, ano yung masasabi, maganda ang city planning ng Singapore. Which is yun yung parang somehow or one way or another, yung parang nasusunod ng, kunyari, BGC. Yung mga pausbong na ano na lugar. Sa Clark, di ba? Na zone nila yung mga area, asan yung residential, asan yung mga commercial, di ba? Correct. Pero yung current situation natin medyo suntok sa political will ba sa tingin mo ang problema? Oh. Saka yun ano, talaga, corruption. No? Yun, corruption. Yun talaga. Okay. Sabi ko nga sa'yo, pakitaan ka ng ginto dyan, bulag ka eh. Okay. List na tayo ng konti dito ha. Alis na tayo dito. Diego, sana nasagot namin yung tanong mo. Okay. So, gusto ko pa sanang kalain yan pero siguro sa ibang panahon na. So, yun. Balik tayo ng konti dun sa ano mo na, ikaw. Focus tayo ng konti sa'yo. Can you, siguro at this point, can you honestly say na you have found who you are? Parang eto na ba talaga yung parang version ni Jim na kailangan i-improve na ng i-improve? Eto na ba yun? O maghahanap ka pa ng ano? Hindi, masasabi ka na oo. Ano na lang, i-improve mo na lang yung sarili. May ano nga tayo, di ba? May kasabihan nga tayo. If you're already a good man, try to aim to be the best. Better and best. Ngayon, kung nandun ka na sa best, nag-good ka, di ba? Alam mo naman maayos ka, mabuting tao ka, good. So, kung better ka na, tapos best. Ngayon, the question is, pag best ka na, anong gagawin mo? Diba? Keep moving forward. Tama. Continue doing your best and then ihawa mo yung ginagawa mo na best sa ibang tao. Yan! Gustong-gusto ko yan! Yan. Kasi dyan ako pupunta eh. Huwag lang ikaw. Kasi pag ikaw self-centered ka eh. Ngayon, kung marami kayong best na nakakasama mo, mas madali sa inyong gumalaw. Mas madali sa inyong kumilos. Tama. Yan ang next question. Ang galing mo talaga, parang binabasa mo yung binabasa ko ditong katanungan. Dito si Derek. Actually, ang next transition ko na is yung the company you keep, yung mga friends and associations mo. Yung parang choice of people around you. Actually, dun sa mga nanonood, si Jim yung nag-push sa akin na pag-usapan yung friendship, yung episode ko na friendship, na halos parang nagrarant lang ako na masamaan loob ko. Kasi talaga namang masamaan loob ko, parang na-hurt ako in a way. May sentiments kami ni Jim na pareho doon. So, I would like to get your thoughts about the company you keep. Eto na, Jim, banatan mo. Magtatakip lang ako kasi may iyak ako dito eh. Actually, pinanood ko last time yung episode na yun. Well, di ba? May tanong ka nga doon, how many friends you have sa Facebook? And then, ilan doon yung kinikip mo lang. Yung totoong kaibigan. Kasi it doesn't mean na magkaibigan kayo
may lagi kasing may connotation sa atin, di ba, sa usapang kaibigan na sa hirap at sa ginawa, magdadamayan kayo. Pero sometimes hindi nangyayari yun eh. Kamustahin mo yung kaibigan mo out of nowhere lang, bigla mo lang nakamustahin siya. Malaking na yan eh, malaking impact yun sa kanila. Na kahit pa paano, naaalala ka nila, naalala mo sila at nakakamusta mo sila. Hindi lang puro good times lang kayo. Naalala mo din siya out of nowhere lang na gusto mo lang siyang kamustahin. Kasi may hindi naman tayo manghuhula, di ba? Hindi natin malalaman kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao, yung kaibigan mo, until such time na kamustahin mo siya. Diba? So, ang ano doon is, kahit ano lang, as simple 5-10 minutes mo na kausap, masyadong malaking factor for them yun. Diba? So, those are the people na yung ginaganon ka, na bigla ka lang niyang i-message, kakamustahin ka lang. Those are the friends that you need to keep. And those are the people na na alam mo na nandyan sa'yo. You failed, nandyan yan sa'yo. Diba? You succeed, kasama mo yan. Kasi pag yung good times lang kayo magkakasama, good times lang may message ka lang. Good times. Diba? Ano lang yun? Icing on the friendship lang yun eh. Diba? May mas malalim pa eh. May mga times na minsan tatanungin mo sarili mo na naalala nyo lang ba ako? Or naalala lang ba nyo yung isang tao kapag masaya kayo? May pinag-uusapan kayong isang topic. Pero pag hindi siya nagparamdam doon, mapapansin nyo ba at makukumusta nyo ba? Uy, papi, buhay ka pa ba? Humihinga ka pa ba? Diba? Kasi, kunyari, active kayo sa kunyari, may GC kayo, mga ganyan. Tapos biglang hindi nagparamdam. Tapos hindi nyo lang pinansin. Tapos biglang hindi nyo nakamusta, hindi yung pala may nangyari. Nandyan yung guilt nyo ngayon na, shit, dapat na-message ko siya. Wala, too late na eh. Hindi mo pwedeng habulin yung oras na nawala na. Kaya masyadong dapat minsan medyo sensitive tayo in a way na kapag yung isang tao hindi biglang nagparamdam na sa'yo or hindi mo medyo nakikita na active yung mga ganyan, i-reach out mo. Kasi baka kailangan ng kausap ng tao yun. Kalabit. Oh. Yung marinig mo lang na kinamusta ka, medyo mabubuhayan ka na nun. Diba? Hindi lang yung parang tipo maalala mo siya kapag may naalala kang pag-uusapan niyo yung masayang bagay, yung good times niyo. Kaya mo rin siya na being part ng pagiging kaibigan. Kapag hindi kita nararamdaman, baka may pinagdadaanan ka, kailangan kitang kamustahin. Reach out. Kasi may kaibigan tayong ganun, di ba, Papi? Nawala. Ano yung mga naramdaman mo? Ano yung naramdaman natin lahat? Guilty. Di ba? Ang dami natin sinasabi. Pero hindi natin nakamusta before nung nakikita pa natin siya. Hey, Pops, kumusta? Nung nawala, wala tayong magawa. Nag-guilty tayo. Too late. We all have to learn from that particular experience. Doon sa mga nanonood,
we're talking about a friend of ours that committed suicide, sadly. We never, siguro we saw the signs but we were not aware of the situation. And yun nga, masaya kasi yun na tao, very gregarious, hindi mo mapapansin sa kanya yung pinagdadaanan niya. And then all of a sudden, boom, ganun lang kabilis. Kaya we make it a point, kaya yun nga, nung nagrant ako tungkol sa friendship, talagang kargado galing sa dibdib yun, galing sa puso yun. I really do mean that when I said sorry sa lahat ng kaibigan ko na hindi man lang ako nakapag-reach out, sorry hindi man lang ako kasi syempre consumed din tayo. Alam ko there's so many excuses, pero what's 5 minutes? Ano ba naman yung tangina mo, boy ka ba? Di ba? Tapos siguro wag tayong mamili, wag tayong kung sino lang yung close sa'yo na tropa mo, yun ang kakamustahin mo. Siguro kung meron tayong circle of friends, lahatin na natin, damay na natin lahat, di ba? Sa GC, mga ganon. Or kahit individual, kasi minsan nakakahiya din magsalita dun sa group setting. Kaya kung pwede kayong reach out na mag-isa, yung tao mismo, diretso, putang ina, meron namang Facebook, meron namang Omegle, meron namang kung ano-ano, ang dami. Diba? Napakadami ng way to reach out dun sa mga tao. Hindi naman to yung mga 80s na magpapadala ka pa ng telegrama eh. Tatawag pa ng post office. Bagong app yun, bagong app, Telegram. Mukhang magandang ipag-aralan yan. Gusto ko tignan yan kasi pwede ka gumawa ng parang ganito sa Telegram, parang group something. O pwede. So tignan natin na pag-aralan. Okay. Diba? Maraming way para ma-reach out mo yung kaibigan. Okay. Kalasin na natin yan. Medyo bumigat. Punyeta ka. Ikaw talaga. Sabi ko na maglilitaan niya ka eh. Okay. So, are you able to talk about dun sa bagong pinasok mong organization o wag muna, no? Wag muna. Okay. So, yun, since na-cover natin almost everything and I think 1 hour and a half. May ano pa ba tayo? May nakalimutan ba tayo, Jim? May gusto ka pang sinong babae yung kakamustahin mo? Sinong gusto mong kamustahin? Shoutout babae. Shoutout ka ba? Shoutout ko na. Hindi, siguro na lang din. Pahabol and then awareness para sa lahat ng nanonood. No? Alam mo naman yung nangyari sa amin, Papi, di ba? Majority of my friends, kung alam nila, they know what happened to us, to me and my family. Yun nga, nag-positive kami lahat. Yung COVID is real. COVID is real. So yung mother-in-law ko just passed away, and then after 3 days, yung lola naman ni Mrs. yun, namatay. So as in lahat kami nag-positive, kasama yung anak ko na 7 years old. So, ang lang is, I'm thankful lang sa Panginoon na hindi nagkasakit yung anak ko. Nag-positive siya sa test, pero walang lagnat, walang uho, walang sipon, ganyan. So, the reason why bakit inabol ko siya kasi the reality is, when you are fighting to live, dahil dyan sa COVID na yan, gusto mong mabuhay, to stay alive, kailangan din ng suporta ng mga kaibigan. Kailangan din suporta ng community na ginagalawan for you. Diba? Yung friends mo, oo, nandyan yan. Yung true friends mo, nandyan yan. Tatayuan ka yan, tutulungan ka yan. They may help in by words, diba? Or financially, or basta lahat ng pwedeng itulong nila, ibibigay nila sa iyo. Pero yung community kasi, malaking factor yan dun sa mga taong dumaan
nagka-COVID na gustong bumangon ulit. Ano na ano nila yun Mahirap yung pinagdaanan nila, may namatay, di ba? Kailangan nilang bumangon. The community plays a big part. Kasi, some are, parang judgment nila yun na, pag nagka-COVID ka, parang forever ka na may COVID. Nahiiwasan ka na nila. Di ba? So, COVID nakakahawa. Pero hindi naman sinabi na lapitan nyo kami or lapitan nyo yung nag-positive. Diba? They need your support. Kahit man lang, natutuwa din ako kasi may mga tao na, nung time na nag-positive kami, may mga taong, alam mo yun, yung nag-effort. May nagdadala ng grocery sa amin. Out of nowhere yun, suki lang dyan sa bakery, parang tapos nagdadala ng grocery. Merong po din si Mrs. na nagdadala ng ulam everyday. So, some dun sa community is ganun. And some are, yun nga, parang nakasurvive na nga kayo, clear na kayo. Pero ang hirap kasi, para kayong iniiwasan, para kayong may ketong. Honestly, yan yung yan yung sentiments din sa akin nung mga ipag ko, misis. So, a sort of awareness na when you know someone na nag-survive, na dumaan, nag-positive sila, tapos okay na sila. Wag yung parang kadirian or iwasan. Kasi kailangan nilang bumalik dun sa sirkulasyon ng community nyo. Yes. Tulungan nyo. Kasi clear na yan may certificate, may diploma na yan na clear na tulungan nyo. Kasi sino ba yung magtutulungan? Kasi tayo lang. Huwag tayong umasa sa government kasi government masyado ng stress yung kung ano man sila at masyado na rin silang naglalaro sa politika ngayon, pakalayo pa ng election. Diba? Tayo mismo. Individual plays a part, big part sa para malabanan para makasurvive yung iba nating mga kapatid. Tama. Kasi kung iiwasan nyo yan, pagdidirihan nyo, parang hindi na gumaling yan, parang forever na yan, nandyan yung COVID sa katawan. Mabigat mo siya. Paano sila babalik dun? Paano nila mag-normalize? Sila nga, pinagdaanan nila yung kasi may namatay sa kanila. Ngayon, paano sila makakabawi? Paano sila mamumuhay ng normal kung hindi nyo pinaparamdam sa kanila na normal na kayo, okay na kayo, magaling na kayo. Correct. Tama. I love that. Maging aware tayo and sensitive tayo to those people. I'm telling this because kasi pinagdaanan ko. Na-observe ko. Ang lagi ko lang naman sinasabi kila Mrs. saka sa mga people ko na kapag nakarinig kayo ng offensive na words galing sa kanila, huwag nyo nang patulan. Huwag na kayo makipag-argue. Kasi kayo yung mas knowledgeable sa nangyari. Alam nyo yung nangyari. Alam nyo yung proseso na pinagdaanan natin. Diba? Useless na makipag-argue kayo at ipaintindi sa kanila yun. Kasi ang ending nun, pag-aaway kayo dyan sa kanal. Diba? Let's just hope na wag nilang pagdaanan. Ang ko nga wag nating i-wish na sana pagdaanan ito. Wag ganun. Diba? We're praying and we're hoping na wag niyong pagdaanan yung pinagdaanan namin. Kasi the way I see it, baka hindi nyo kayanin. Parang gano'n. Pero you don't wish for them like that. Ayahan nyo na lang. Pasok dito, labas doon. Diba? Best approach talaga yan. Best approach yan. Oo. Andun yung humility sa'yo. Instead of humility in yourself kasi ikaw yung mas mataas
knowledge mo doon. Nakakaintindi, oo. Ikaw yung nakakaintindi. Oo. So, kung naintindihan mo na sila, intindihin mo na ng buo. Huwag yung partial. Diba? So, kung sakali mang mayroong nangyari sa kanila yun, ikaw din mag-effort ka na rin for them. Hindi yung para kang gumaganti, ginanyan mo kami. Diba? Be mature enough dun sa situation. Kasi sino yung at this point in time, tayo lang din yung magtutulungan. Hindi ka man makatulong financially, yung effort na lang na makikita kanila na parang natouch ako nung minsan may nagbigay binigay gamot. Nagulat ako nun Siyempre positive ka, bawal ka lumabas. Diba? So nagbabal, may binaba ko yung oxygen doon. May nakita ko nakasabit sa gate. Tinignan ko, plastic bag. Tapos assorted na gamot. May vitamins. Basta iba-iba. Tapos, nag-text yun sa hipag ko. Sinabi niya, kinuha ko lang sa bahay yun. So, imagine ko na yun na, pumunta ka dun sa medicine cabinet nyo, dumampot ka lang, nilagay mo sa plastic, sinabi ko. Yes. Pero, to take yung effort na... Oo, okay. Very appreciative. Na-appreciate ko yun. Kasi hindi siya madali. Kaya nga pag kunyari dito sa amin, pag may kailangan yung gamot, kung kakilala ko sila, papatanong ko, baka kailangan ng gamot. Makukuha na ng gamot. Kasi wala. Kung tayo magtatablahan lahat, ang ending, yung Pinas, na matitira lang dyan yung matibay. Correct. Tama. Very good. Yeah. I love that. The community plays a big part doon sa mga tao na nagre-recover. Yan. Build the right community. I love it. Yun lang. Walang iyakan na po. Tangina mo, mamaya umiyak ka. Okay. Umaya. Okay. Yan na ba ang final thoughts mo, Papi? Yan na ba? Saka special mention kay Pedro. Ayun. Gastos Pedro ng konti. Tabla. Sulatan mo ng ito yung tamang daan. Para maiwas maging Mr. Ligaw. Yung pumunta dyan, pupunta ako dyan, nakabisikleta na lang. Yes. Okay, Jim, I sincerely appreciate your time. Thank you very much sa pagbigay sa akin ng opportunity na mas lalo kang makilala and give this wisdom to everyone na nanonood sa atin. Maraming salamat, Papi. And sana hindi ko sinasabing pinagdaanan ko. Disclaimer again. Parang email lang yan. So disclaimer, hindi ko sinasabi sa mga nanonood. That's the best way na gagawin. Tama. Hindi ko sinasabi yung gawin niyo yung ginawa ko. Kumbaga, kung ako, may mga tinitingnan din akong nagsasalita sa akin dati. Nagkikwento rin sa akin dati. Yun yung ginawa kong guide. Sila yung parang, oops, pag nalilihis ako, doon ako sumasandal. Kasi alam ko na may guide pa rin ako. Na I'm going to the right path. Nalilihis konti, pero nandun yung mga guiding words nila sa'yo. So, hindi ko sinasabi na the best yung family ko, hindi ko din sinasabi the best yung pinagdaanan ko or yung mga decision ko. Those are the guiding words na pwede nyo tingnan. Yung benchmark. If you got those, tingnan nyo yan, tapos, pwede pa. Pwede pa kumakan. Never too late. Okay, 50 years old, 60 years old ka na. Sabi nga nila, hanggat tumihinga ka, bumangon ka. Bakit ba? Wala naman nagsabi sa'yo, pag 60 ka na, bawal mo na itama yung mga mali mo.
Correct. 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 Hangga't mayroon Okay. kang hinihingi, bangon ng bangon na. Correct. Tangina, walang tulugan, wala bawal 'yun. Again, Jim, thank Thank you you. very, very much. Really appreciate it. Dahil binanggit mo ang pangalan ni Pedro, I will close this with his wisdom. Ito sinulat ni Pedro way back 2012 yata, 2013. Bago pa lang kaming magkakilala. I just want to share this. If you were a number, what number would you be? A 1 or a 2, maybe an 8, or perhaps a 10. Numbers are the new rulers of our society. Could you either be a 1 or a 10? Depending on how the number scales are treated, low or high to low at work, you are just a single number or a part of a group of 10. Your performance at work is rated by numbers. The less numbers you produce, the less money you earn, the less chances you get to be promoted or even get a raise. Less special privileges, and the worst, you get treated with less respect. It's a good thing I choose not to be a number. My life is much more meaningful than just your numbers. I'll play your numbers game, but I will never be one of your numbers. I am a family man, a husband, a father to my 4 wonderful children, a friend not to a lot, but to most people I know. I am, as far as I know, worth which much more than any number you can come up with. Putang ina. Salamat, Manong Pedro. Isa ka talagang Magandang, tunay na alamat. oo, Ah? magandang ano yun, Oh, papi. Okay. So, Jim, I'm really sorry. Sobrang haba nitong ano natin, Okay usapan lang. natin. Isang oras lang. Salamat. Salamat, papi. Thank you. Thank you. Thank you very much dun sa mga nanonood. Daddy Thank you Dens, very Jericho much. Bandido, Sir Raymond, kailan ka aakyat dito para ikaw din naman makuhanan namin ng iyong wisdom. Again, thank you very much. Wait lang, gusto ko lang balikan yung mga tao. Si Kokoro ni Lucifer, thank you very much for watching. The Noble Guy, thank you very much. And again, please check out um, Into the Brew, local coffee yan. Please let's support local. Support Thank you po. very much. Maganda ang adhikain ng Into the Brew. Thank you very much again. Really appreciate it. This is again Joey. Have a wonderful and safe rest of your evening. Please remember, life is about making choices, and I hope you make the right choices. Thank you very much. Have a beautiful evening.